Isang maliit na batang babae ang lumapit at bumulong. May kamera sa opisina mo. Ano ang susunod na mangyayari? Isang milyonaryo ang matutuklasan ang isang nakagugulat na pagtataksil mula sa babaeng pinakapinagkatiwalaan niya. Pero bago tayo magsimula, pindutin mo muna ang like button kung naniniwala ka na mahalaga pa rin ang kabaitan sa mundong ito. Sisimulan na natin. Si Teresa Evangelista, 8 taong gulang, ay natutong manahimik at magmasid ng maaga sa buhay. Sa 3 foster homes na kanyang tinirhan bago ito, ang pagiging mapanuri sa mga tao ang siyang nakatulong sa kanya para maging ligtas. Ang pagmamasid ang nagturo sa kanya kung alin sa mga matatanda ang tapat at alin ang ngumingiti pero hindi talaga totoo ang kanilang ngiti. Ngayon, habang tahimik siyang nakatayo sa pintuan ng opisina sa bahay ni Richard, muling nagmamasid si Teresa. Nakaupo si Richard, ang kanyang bagong amang-ampon, nang matigas sa kanyang malaking mesa na gawa sa mahogany. Ang kanyang mukha ay nagniningning sa asul na liwanag mula sa screen ng computer. Pumasok ang sikat ng araw mula sa mga matataas na bintana, naglagay ng mga dramatikong anino sa mataas na teknolohiyang silid. Umatungal ang mga makina, kumikislap ang mga ilaw, isang silid na buhay sa tibok ng teknolohiya. Si Richard Evangelista na 30 taong gulang pa lamang ay nakagawa na ng malaking yaman mula sa kanyang kumpanya sa cybersecurity. Hindi man lang siya tumingin nang lumabas si Teresa. Mabilis ang kilos ng kanyang mga daliri sa keyboard habang nakikipag-usap sa headset. Pinag-uusapan ang encryption at kaligtasan sa online. Para sa mundo, si Richard ay isang henyo sa teknolohiya, pero para kay Teresa, siya lang ay isang estranghero na tumanggap sa kanya, isang taong gumawa ng mabuting gawain. Nakatira siya sa malaking bahay ni Richard sa suburbia ng kalahating taon, ngunit pakiramdam niya ay isang bisita pa rin siyang maaaring kailanman ay kailangan ng umalis. Ibinigay ni Richard sa kanya ang lahat, isang kamanghamanghang kwarto, magandang paaralan, higit pang mga laruan kaysa sa kanyang inaasahan. Pero ang pagbibigay niya ay katulad ng paraan niya sa negosyo. Maayos, mula sa malayo, may tamang intensyon pero walang gaanong pagmamahal. Hinimas-himas ni Teresa ang pintuan gamit ang maliliit niyang daliri habang nagtitipon ng lakas ng loob na magsalita. Mayroon siyang sasabihin, mahahalagang bagay, mga bagay na nagpapakulob sa kanyang tiyan ng takot. Ngunit sa tuwing sinusubukan niyang kausapin si Richard tungkol sa mga seryosong bagay, tila hindi siya naririnig nito. Para bang isa lang siyang gawain na kailangang asikasuhin, isang problema na lulutasin gamit ang pera at ayos. Samantala, nagpapatuloy ang Zoom meeting ni Richard sa background. Abala siya sa pakikipag-usap sa mga taong hindi nakikita ni Teresa tungkol sa firewalls at mga sistema para protektahan ang data. Naiipit si Teresa, nag-aalangan sa bawat hakbang. Nakatayo na siya roon ng 10 minuto, naghihintay na mapansin siya ni Richard. At bigla, may isang bagay na nagtulak sa kanya na lumapit. Hindi niya maipaliwanag kung saan nanggaling ang kanyang tapang. Siguro ay ang paraan ng pagsalamin ng sikat ng araw sa isang maliit at itim na bagay sa likod ng isang marangyang painting. Isang regalo ni Marilu, ang kasintahan ni Richard, ilang linggo lang ang nakalipas. Siguro ay naaalala niya ang kanyang tunay na ina na minsang nagsabi sa kanya na mas mahalaga ang katotohanan kaysa sa magandang asal. O baka naman minsan naiintindihan ng mga 8 taong gulang na puso ang mga bagay na nakalimutan na ng mga matatanda. Kaya lumapit si Teresa sa upuan ni Richard at marahang hinila ang manggas ng kanyang damit. Itinaas ni Richard ang isang daliri nang hindi lumilingon, isang pahiwatig ng matatanda na hindi ngayon. Ngunit sapat na ang paghihintay ni Teresa. Muling hinila ni Teresa ng may higit na pagmamadali. Sandali lang, mahal,
Mahinang sabi ni Richard, nakatutok pa rin sa screen. Ngunit hindi na naghintay si Teresa. Lumapit siya at bumulong ng mga salitang magbabago sa buhay nila mag-isa magpakailanman. May kamera sa opisina mo. Tumigil siya sandali at idinagdag, pero hindi yun. Natahimik si Richard, nakabitin ang mga daliri niya sa ibabaw ng keyboard. Nakatayo siya nang hindi gumagalaw, para bang tinamaan siya ng kidlat. Patuloy ang boses sa Zoom call tungkol sa quarterly earnings, ngunit hindi na narinig ni Richard ang anumang salita. Ang tanging naririnig niya ay ang mga tahimik na salitang sinabi ng kanyang anak. Mga Ginoo, kailangan ko kayong tawagan muli. Mahigpit niyang sinabi at isinara ang meeting nang hindi na nagsabi pa ng kahit ano. Tahimik ang silid maliban sa banayad na ugong ng mga makina at ang malakas na pagtibok ng puso ni Richard. Lumingon siya kay Teresa at sa unang pagkakataon, tunay niyang nakita ito. Ang malalaking kayumangging mata nito, na karaniwang maingat at kalmado, ay ngayon ay naglalagablab ng pagmamadali. Ano ang sinabi mo? Tanong niya kahit alam na niya ang sagot. May kamera sa opisina mo. Muling sinabi ni Teresa, itinuturo ang painting sa ibabaw ng bookshelf, sa likod ng gintong frame. Nakita ko itong kumikislap tuwing gabi kapag wala ka. Sinundan ni Richard ang tingin ni Teresa sa artwork na ipinilit ni Marilu na ilagay niya. Isang kaakit-akit na tanawin ng mga burol at ligaw na mga bulaklak. Para pagandahin ang opisina mo, sabi nito na may napakakulay ng ngiti. Bawat matagumpay na lalaki ay kailangan ng kaunting ganda sa paligid niya. Biglang nanuyo ang bibig ni Richard. Nagsimula ng magkabit-kabit ang mga piraso ng palaisipan sa kanyang isipan. Ang biglaang interes ni Marilu sa kanyang araw-araw na gawain. Ang palaging gusto niyang ayusin ang workspace ni Richard habang may meeting. Paano siya biglang lalabas sa tamang oras na may mainit na kape at matatamis na halik? Gaano mo na ito napansin? Tanong niya. Halos bulong lang. Mula nang isabit niya yon, mahina ang tugon ni Teresa. Kapag hindi ako makatulog, ginagamit ko ang tablet ko para mag-scan ng mga signal. Maraming signal sa bahay ngayon, pero iba ang sa painting, hindi ito bahagi ng network natin. Tumingin si Richard sa maliit na batang babae sa tabi niya at napagtanto na sa isang tahimik na pangungusap ay winasak niya ang kanyang mundo. 6 na buwan na silang magkakasama sa iisang bubong, ngunit hindi niya talaga pinakinggan si Teresa. Kinuha niya ang pinakamahusay na mga tagapag-alaga. Pinapasok siya sa mga piling paaralan. Binili ang lahat ng maaaring gusto ng isang bata, ngunit ito ang unang pagkakataon na tunay niya itong narinig. Hindi kailanman inisip ni Richard na sa likod ng mga tahimik at maingat na mga mata ni Teresa ay isang matalino at matalas na isipan, sapat na matalim upang matuklasan ang mga gamit pang espiya na siya, isang professional sa cybersecurity, ay hindi pa napapansin. Naramdaman ni Richard ang malamig na kilabot na dumaloy sa kanyang dibdib. Unti-unting bumigat ang bigat ng mga sinabi ni Teresa sa kanyang isipan. Kung may nakatagong kamera nga, ibig sabihin may nanonood. At kung ang nanonood ay si Marilu, nakakatakot ang sitwasyon. Sa mismong computer sa harap niya, nagtatrabaho si Richard sa isang breakthrough na security algorithm. Isang proyekto na napakahalaga, maaaring nagkakahalaga ng daan-daang milyong halaga. Lahat nito ay maaaring malagay sa panganib. Tumingin siya kay Teresa, totoong tiningnan siya. At sa unang pagkakataon, hindi na niya nakita bilang isang tungkulin o isang bagay na kailangang gawin para mapagkatiwalaan. Nakita niya ito bilang isang tao na may matalinong pangunawa. Isang taong maaaring siyang nailigtas mula sa pagnanakaw ng kanyang buhay na gawain. Kailangan nating mag-usap, sabi niya. Ang mga salita ni Teresa ay nanatili sa silid na parang usok pagkatapos ng isang spark.
Itinaas ni Richard ang kanyang upuan. Umiikot ang kanyang isip habang naglalakad ang kanyang mga iniisip sa maaaring ibig sabihin nito. Sa kabilang bahagi niya ay nakatayo ang maliit na batang babae na posibleng nailigtas ang kanyang imperyo at tahimik na naghihintay na makahabol siya. Ipakita mo sa akin, sa wakas ay sinabi niya, ipakita mo kung ano ang nakita mo. Sa unang pagkakataon mula nang lumipat si Teresa, nagningning ang kanyang mukha. Hindi ito ang maingat o magalang na ngiti na ibinibigay niya sa mga matatanda. Totoo ang ngiting ito. May nakikinig sa wakas. Tumakbo siya sa pasilyo at bumalik dala ang kanyang tablet. Mabilis at tiyak ang kilos ng kanyang mga daliri sa screen. Pinanood ni Richard na mangha, hindi lang dahil sa ginagawa niya, kundi sa kalmadong katiyakan na ipinakita niya habang ginagawa ito. Natutunan ko ito sa panonood sa iyo, sabi niya. Yung araw na inaayos mo yung router nung isang buwan, gusto kong malaman kung bakit parang kakaiba ang pakiramdam ng kwarto ko sa gabi, kaya nag-download ako nito. Binuksan niya ang isang app na hindi kilala ni Richard at lumabas ang isang network map ng bahay, mga device, mga signal, lahat. Agad niyang nakilala ang mga teknolohiyang ginagamit niya, mga telepono, computer, smart gadgets, security cams, ngunit pagkatapos nakita niya ang mga hindi pamilyar, mga dagdag na signal, mga uri ng signal na hindi dapat naroon. Narito, sabi ni Teresa, itinuturo ang ilang pulang tuldok. Nagsimula itong lumabas nung mas madalas nang pumunta si Marilu dito, yung isa sa likod ng painting. Isa pa ay nasa loob ng marangyang paso na ibinigay niya sa iyo para sa sala. At ito, huminto siya, nag-scroll papunta sa kwarto. Nasa nightstand mo ito. Nalingon ang sikmura ni Richard, ang babaeng pinagkatiwalaan niya, ang babaeng iniisip niyang ipakasal, ay naniniktik sa kanya bawat usapan, bawat confidential na meeting, bawat personal na sandali. Nire-record, pinapadala sa kung saan. Gaano mo na ito alam? Tanong niya na mangha sa kalmado ng kanyang boses. 3 linggo na, mahinang sagot ni Teresa. Sinubukan ko kayang sabihin sa'yo, pero hindi niya tinapos ang pangungusap. Hindi na niya kailangang gawin iyon. Alam na ni Richard ang ibig sabihin. Sobrang abala siya. Masyadong na-distract sa trabaho kay Marilu para pakinggan siya. Ikwento mo sa akin tungkol kay Marilu, sabi ni Richard, lahat ng detalye. Nagbago ang mukha ni Teresa, seryoso na ang ekspresyon. Ang tahimik na tila nakapirmi na nakita niya kanina. Inaalala niya lahat ng detalye, matalas at tumpak. Pumupunta siya kapag wala ka, umpisa ni Teresa. May susi siya, pero lagi siyang nagpapanggap na nakalimutan niyang nandito ako. Sinasabi niyang nag-o-organize at naglilinis siya, pero hindi siya talaga naglilinis. Nakapikit ang mga kamao ni Richard. Naalala niya ang araw na ibinigay niya kay Marilu ang susi. Akala niya ay romantiko iyon. Umiyak pa si Marilu, sinasabi na wala pa raw nakakatiwala sa kanya ng ganito dati. Pinupuntahan niya ang opisina mo, dagdag ni Teresa. Hindi lang siya nakatitig, kumukuha siya ng mga litrato gamit ang maliit na kamera, mas maliit pa sa telepono. Nakita ko siyang kinukunan ng larawan ng mga papel sa mesa mo, tapos ibinabalik niya ng perpekto. Naramdaman ni Richard ang pagkahilo. Ano pa? Nagtatanong siya, sabi ni Teresa nang mas mahina pa. Tungkol sa schedule mo, kung kailan ka nagtatrabaho ng gabi, tungkol sa mga kaibigan mo. Ginagawa niyang parang mabait lang siya sa akin. Parang gusto niya akong makilala, pero kami ng mga bata na tulad ko, alam namin kung kailan nagpapanggap ang mga matatanda. Bawat salita ni Teresa ay tila suntok sa sikmura. Naisip ni Richard ang lahat ng mga pagkakataon na nagtatanong si Marilu tungkol sa mga meeting niya, mga business partner, mga routine. Hindi niya kailanman kinuwestiyon ang kanyang kuryosidad. Pero ngayon, lahat ay nagkakaintindihan, hindi iyon kuryosidad.
Ito ay intelligence gathering. At ang pinakamalala pa, ginamit niya si Teresa, isang 8 taong gulang na bata na iniwan na ng mga matatanda na dapat sana ay pinagkakatiwalaan niya bilang pinanggagalingan ng impormasyon. May iba pa, sabi ni Teresa. Tumingin siya ng seryoso at kalmado sa mga mata ni Richard. Sa tingin ko, hindi siya nag-iisa. Nabigla si Richard, ano ibig mong sabihin? Dumarating si Ernesto kapag wala ka, sabi ni Teresa. Nagkikita sila ni Marilu sa opisina mo. Nagbubulong sila. Tinitingnan ang mga dokumento. Noong nakaraang linggo, narinig ko siyang sinabi ang tungkol sa pagtitiyak na tugma ang timeline sa paglulunsad ng produkto. Si Ernesto Ren, CFO ni Richard, pinakamatalik na kaibigan, kasosyo mula pa noong umpisa ng kumpanya. Pinagsama nila ang lahat, mga walang tulog na gabi, mga tagumpay, mga kabiguan. Maaari nga ba siyang sangkot? Sinubukan ng isip ni Richard na huwag paniwalaan iyon, sobrang laki ng akusasyon. Pero mahirap baliwalain ang katotohanan, ang mga device, ang mga pulang senyales, ang mga kasinungalingan. At si Teresa na may hawak na tablet ay hindi nanliligaw. Nakita niya ang lahat. Teresa, mahinahong tanong niya, bakit hindi mo na lang ako tinanong kung ano ang mga device? Bakit ikaw ang nagsimula sa investigasyon ng mag-isa? Tumingin siya sa kanyang tablet. Bigla muli siyang naging maliit dahil hindi kadalasan naniniwala ang mga matatanda sa mga bata, lalo na sa mga batang tulad ko. Napalunok si Teresa, may malalim na bagay siyang hindi pa nasasabi. At dahil inisip ko, baka alam mo na, baka bahagi na ito ng sistema mo, baka ako lang ang nagiging paranoid. Ang mga tahimik na salita na iyon ay nagwasak ng isang bagay sa dibdib ni Richard. Ang matalino at maingat na batang ito ay nakatuklas ng isang seryosong bagay, isang mapanganib na bagay, at inako niya ito ng mag-isa sa loob ng ilang linggo. Hindi sigurado kung matitiwala siya sa sarili. Hindi sigurado kung papakinggan siya ng lalaking umampon sa kanya. Kasabay nito, sinisikap niyang protektahan siya at protektahan ng sarili mula sa sakit ng pagiging hindi pinapansin. Naniniwala ako sa iyo, sabi ni Richard, matatag ang boses, nakatingin ng diretso sa mga mata ni Teresa. At pasensya na't hindi kita pinakinggan ng mas maaga. Ngayon, ngumiti si Teresa, isang ngiting maliwanag at mainit, hindi gaya ng maingat at nag-iingat na mga ngiti noon. Kaya ano ngayon? Tanong niya. Sa unang pagkakataon sa 6 na buwan nilang pagsasama sa iisang bubong, hindi na niya nakita si Teresa bilang isang gawain o obligasyon. Nakita niya ito bilang isang matalino at mapamaraan na isipan. Isang taong nakagawa na ng higit pa kaysa sa buong security team niya. Natuklasan niya ang isang komplikadong operasyon ng paniniktik mag-isa. Ngayon, sabi ni Richard, malalaman natin kung ano ang gusto nila at pipigilan natin sila. Minsan ang tiwala ay natatamo sa mga sandali, hindi sa mga taon. Minsan, mas malinaw ang nakikita ng bata kaysa sa mga matatanda sa paligid niya. Sumapit ang umaga na may nakalambing na kulay abo ng langit at mahinang ulan, isang refleksyon ng mga lihim na ngayon ay nagpapabigat sa tahanan ng mga ebanghelista. Hindi nakatulog si Richard. Nagpuyat siya sa tabi ni Marilu. Ang hininga nito ay mabagal at payapa. Pero para sa kanya, bawat hininga ay parang kasinungalingan. Bawat simpleng haplos ay tila isang tahimik na pagtataksil. Naupo siya sa kusina pagsikat ng araw. Iniikot ang kape na hindi niya balak inumin. Paikot-ikot ang kanyang mga iniisip. Pumasok si Teresa sa silid na nakaayos, na para sa paaralan, may bitbit na backpack, pagod pero alerto ang mga mata. Naupo siya sa tapat niya sa isang bangkito. Kailangan natin ng tulong, agad niyang sinabi. Iniisip ko ito buong gabi. Kung kasali si Ernesto dito, hindi natin mapagkakatiwalaan kahit sino sa kumpanya mo.
At kung malalaman ni Marilu na nalalaman namin ang tungkol sa kanya, baka burahin niya lahat o mawala. Namulat si Richard na mangha sa linaw ng kanyang pag-iisip. Naitatag niya ang isang multimilyong dolyar na kumpanya gamit ang mga maingat na galaw at pangmatagalang pananaw. Pero ang batang ito na walang anumang pagsasanay ay eksaktong naiintindihan ang kanilang kinahaharap. Sino sa tingin mo ang mapagkakatiwalaan natin? Tanong niya, tapat ang interes sa sagot. Si Josephine, sagot ni Teresa ng walang pag-aalinlangan. Kasama na siya sa pamilya mo bago pa man nabuo ang kumpanya mo. Nakikita niya lahat ng nangyayari dito pero walang totoong pumapansin sa kanya. Huminto siya sandali at idinagdag ng bahagyang lumambot ang boses. Siya lang ang tanging matanda dito na totoong nakinig sa akin. Si Josephine Chen ang namamahala sa ari-arian ng mga ebanghelista sa loob ng 15 taon. Inarkila ng mga magulang ni Richard noon pa na natili siya kahit na nangyari ang trahedya. Pinanatili siya ni Richard hindi lang dahil sa katapatan, kundi dahil maayos at mahinahong pinamamahalaan ni Josephine ang bahay na nagpapahintulot sa kanya na magtuon sa negosyo. Ngayon, sa edad na 69, nasaksihan na niya ang pag-angat at pagbagsak ng 3 henerasyon. At tulad ng napansin ni Teresa, hindi niya itinuturing ang batang babae bilang isang gawain. Tinuturing niya ito bilang isang tao. Si Josephine na, sang-ayon si Richard. Maaari mo ba siyang imbitahan na makipagkita sa atin sa library pagkatapos ng paaralan? Sabihin mo lang na mahalaga. Pero huwag mong sabihin ng iba pang detalye sa telepono. Tumango si Teresa ng seryoso. Bumaba siya ng bangkito at papunta sa pinto, ngunit huminto muna bago umalis. Richard, tanong niya, biglang mahina at hindi tiyak ang boses. Paano kung mali tayo? Paano kung totoong mahal ka ni Marilu at may ibang dahilan lang ang lahat ng ito? Ipinakita ng tanong niya ang lalim ng kanyang puso. Sa kabila ng lahat ng nakita niya, sa kabila ng panganib, umaasa pa rin si Teresa na may magandang totoo. Gusto niya na maging tapat ang mga tao sa bagong buhay niya. Gusto niya na tunay ang pamilya na ito. Pag-aari natin yun ring alamin, banayad na sagot ni Richard. Pero Teresa, tama ka sa lahat ng ito hanggang ngayon. Magtiwala ka sa sarili mo. Sa hapon na yon, nagtagpo silang 3 sa malaking library ng bahay ni Richard. Napapalibutan sila ng matataas na istante ng mga libro at kasaysayan ng pamilya, isang tahimik na lugar para sa karunungan at pagmumuni-muni. Nakaupo si Josephine ng mahinahon, mga kamay nakatiklop sa kanyang kandungan, nakikinig habang inilalatag ni Teresa at Richard ang lahat. Hindi siya nakapagpatid ng salita. Nakinig lang siya, nakatuo ng mga mata, hindi mabasa ang mukha sa likod ng manipis na salamin. Nang matapos sila, nanatili ang katahimikan saglit. Pagkatapos ay nagsalita si Josephine, mahinahon at tumpak ang tinig. Matagal ko nang pinaghihinalaan si Miss Marilu, sabi niya. May mga maliliit na bagay na hindi akma. Alam niya ng sobra ang tungkol sa schedule mo. Lagi siyang mausisa sa mga taong katrabaho mo at ang paraan ng panunood niya sa mga tao. Anong klaseng panunood? Tanong ni Richard, yumuko papalapit. Yung may pakay, sagot ni Josephine. Hindi paghanga, hindi pagmamahal. Pinag-aaralan ka niya, pinag-aaralan ng bahay, binabantayan ang mga gawi mo. Ganito ang paraan ng mga tao sa pagkuha ng impormasyon. Nakita ko na ito noon. Lumapit si Teresa, lalong nagniningning ang kuryosidad. Napansin mo pa ba ang iba? Tanong niya. Tumingin si Josephine nang may tunay na init sa mata. Nakikita mo ang lahat, di ba, maliit? Ngumiti siya sa bata at tumango. Oo, nakita ko siyang tumatawag mula sa kanyang sasakyan, palaging pagkatapos niyang pumunta dito. Mga tawag na ayaw niyang marinig ng iba at palagi siyang naghahanap ng dahilan na makalapit lalo na kapag may malalaking business meeting, kahit na sinasabi niyang may lakad siya.
parang sinusubukan niyang manatiling malapit kapag mahalaga. At kahapon lang, mahinang sabi ni Josephine, natagpuan ko siya sa lumang opisina ng tatay mo. 6:00 ng umaga iyon. 6:00 ng umaga, tumalim ang boses ni Richard. Sabi niya hindi siya makatulog at gusto niyang maghanap ng libro. Pero hindi siya malapit sa mga estante ng libro. Nakatayo siya sa tabi ng computer mo at napalundag siya nang makita niya ako. Nagulat. Para bang nahuli siyang gumagawa ng isang bagay na hindi niya dapat gawin. Napuno ng mabigat na katahimikan ng silid. Alam ng bawat tao roon kung titingnan ang mga pangyayaring ito isa-isa, maaaring may paliwanag. Pero kapag pinagsama-sama, gumuhit ito ng larawan na hindi pwedeng balewalain. Isang larawan ng kasinungalingan, paniniktik at pagtataksil. Ano ang susunod nating gagawin? Tanong ni Josephine, kalmado pero matatag ang tinig. Naunawaan ni Richard noon, hindi lang siya tumutulong. Kasama na siya sa grupo, ang eleganteng babaeng ito na buong buhay ay nag-ingat sa mga lihim ng pamilya, ay naging bahagi na ng koponang nagsisikap alamin ang katotohanan. Kailangan natin ng ebidensya, sabi ni Richard. Matibay na patunay, sapat para ipagtanggol sa korte kung kailangan. At kailangan nating malaman kung para kanino siya nagtatrabaho at kung ano ang hinahanap nila. Makatutulong ako, mahinang sabi ni Teresa. Tumingin siya mula sa tablet, seryoso ang mga mata. Yung mga surveillance devices na inilagay niya, hindi lang sila nagre-record, nagtatransmit din sila. Kung matutuntun ko ang signal, baka malaman ko kung saan pinapadala ang data. Baka kahit maagaw ko pa ito. Natuwa ang silid. Tumingin sina Josephine at Richard sa kanya na bigla ang 8 taong gulang na ito ay nagmumungkahi na magpatakbo ng contra-surveillance, isang bagay na mahirap gawin kahit ng mga sanay na intelligence officers. Saan mo naman natutunan yan? Tanong ni Josephine, mahinahon. Ikinilalang ni Teresa ang balikat, pababang tingin na mahiyain. Marami akong binabasa at pinapanood kita, dagdag niya, tumingin kay Richard. Hindi naman iba yung cybersecurity na ginagawa mo sa mga app na ginagamit ng mga bata para subaybayan ng Wi-Fi sa mga online games. Medyo inayos ko lang. Naramdaman ni Richard ang kakaibang halo ng pagmamalaki at takot. Ang batang ito, ang anak niya, ay matalino, pero mahina rin at dala-dala na ang mas higit pa kaysa sa dapat sa isang bata. Hindi, sabi niya, matatag at protektado. Delikado na ito, hindi ka dapat masyadong malalim. Ngunit hindi umatras si Teresa. Itinaas niya ang baba at nilapitan ng mga mata niya ang tahimik na pagtutol na unti-unting nakikilala na ni Richard bilang kanya lamang. Ako ang kasali dito, ako ang nakatuklas nito, at ako lang ang nagbabantay ng hindi nahuhuli. Tama siya, sabi ni Josephine, pinoprotektahan niya ang sarili niya at ikaw, nang hindi namin namamalayan. Hindi lang matalino si Teresa, maingat siya, at nakaligtas siya ng higit pa kaysa alam natin. Mapagkakatiwalaan mo siya. Tumingin si Richard sa kanila. Ang dalawang babaeng ito magkakaibang henerasyon, parehong matatag, tapat at matalino sa kani-kanilang paraan. Si Teresa, bata pa lang pero mas matalas pa sa karamihan ng matatanda. At si Josephine, tagapangalaga ayon sa likas na ugali na may dekadang karanasan at talino. Sa loob ng 24 na oras, naging pinakamaasahang kasama niya sila. Sige, mabagal niyang sinabi, pero magkakasama tayo. Walang sino man ang kukuha ng panganib ng nag-iisa. Magbabantayan tayo. Nagsilab ang mukha ni Teresa. So, parang tunay na pamilya na tayo ngayon? Ang tanong na iyon ay tumama kay Richard ng mas malakas kaysa inaasahan niya. Pamilya. Hindi yung uri na tinatanggap mo dahil tungkulin, hindi bagay na transaksyonal, kundi pinili. Nata mo. Totoo. Oh, mahinang sagot niya, tunay na pamilya na tayo ngayon. Minsan,
Ang pinakamalalakas mong kakampi ay yung mga hindi mo inaasahan, yung mga tumatayo kapag mahalaga ang laban. 3 araw ang lumipas, gumuho ang lahat. Ang plano nila ay maingat sistematiko, ngunit ngayon nakatayo si Richard sa opisina niya, hawak ang isa sa mga surveillance device na hinila ni Josephine mula sa likod ng painting ni Marilu. At umiikot ang buong mundo niya. Isang makinis, mamahaling teknolohiya ito, gamit ng mga seryosong profesional. Natunton ang signal nito sa isang lugar sa downtown, hindi maikakaila na ebidensya. Ngunit nang hinarap niya si Marilu gamit ito, 1 oras lamang ang nakalipas, hindi siya nakatanggap ng inaasahan. Walang takot, walang pag-amin, malalaking mata at nanginginig na boses na puno ng sakit. Iniisip mo ba na naniniktik ako sa'yo? Bumulong siya, nagsisimula ng mapuno ng luha ang mga mata. Richard, paano mo naman inisip na gagawin ko yan? Perpekto ang reaksyon niya, sobrang perpekto. Sandali, nagduda siya sa lahat. Isa siyang bihasang aktres. Marunong siyang gumalaw ng tao, marunong maglaro ng emosyon na parang violin. Pero ang tingin niya, totoo yun, sobra. So, siguro, umpisa niya, hindi sigurado, siguro may ibang dahilan. Siguro may nagtanim nito para bitayin ka. Siguro hindi ito kung ano ang itsura nito. Yumakap si Marilu sa kanya, umiiyak, kumakapit. Bumulong kung gaano siya natatakot, kung gaano siya nagpapasalamat na naniniwala pa rin siya sa kanya. Nakiusap na huwag mawala ang tiwala. Sinabi niyang mahal niya siya. At doon pumasok si Teresa, tumigil siya sa pintuan, tumitingin mula sa mukha ni Marilu na puno ng luha hanggang sa listening device sa mesa ni Richard. Hindi ipinakita ng mukha niya ang pagkabigla o galit o sakit. Kumikinang lang ang mukha niya, naging blanko, walang emosyon, naka-shutdown. Iyon ding ekspresyon na suot niya nung una siyang dumating, noong naghihintay pa siyang ipaalis. Naramdaman ni Richard na parang may pumukpok sa kanya sa sikmura. Teresa, mahal, panimulang sabi ni Richard, pero hindi na siya hinintay ni Teresa na matapos. Lumiko siya at umalis, tahimik at matatag. 1 oras na ang nakalipas, hindi niya siya makita kahit saan sa bahay. Nasa labas si Josephine, sinusuri ang ari-arian, habang si Richard ay dumadalaw sa bawat silid, tinatawag ang pangalan ni Teresa. Lumalakas ang kaba sa bawat hindi sumagot na alingaw-ngaw. Binuksan niya ang bawat pintuan, sinilip ang bawat sulok hanggang sa makita niya ito. Nasa pinakahuling lugar na akala niya'y hahanapin, ang makipot na storage room sa likod ng garahe, nakatago sa likod ng mga maalikabok na kahon ng piyesta at nakalimutang mga gamit. Nakayuko siya, mahigpit na hawak ang tablet sa dibdib, ang mga pisngi ay basa ng luha na sinubukan niyang punasan. Teresa, lumuhod si Richard sa sahig sa tabi niya. Umiikot ang puso sa pagkakita sa kanya na ganoon kaliit at talagang parang talo. Pakiusap, makipag-usap ka sa akin. Hindi siya tumingin sa kanya, mahina at halos patag ang tinig. Hindi mo ako pinaniniwalaan. Hindi iyon totoo, sabi ni Richard, ngunit nagpatuloy siya. Ipinakita ko sa iyo ang lahat, ipinaliwanag ko ang lahat, at pinili mo pa rin siya. Bukas ang bibig ni Richard upang magpaliwanag, pero naipit ang mga salita sa kanyang lalamunan. Malinaw ang ebidensya, mahinang sabi niya. Bakit nga ba nandito pa rin siya? Bumulong si Teresa. Hindi malakas ang salita, pero tumagos ito diretso sa kanya. Bakit hinahayaan mo siyang umiyak sa tabi mo? Bakit pinapakinggan mo pa siyang nagsasabing inosente siya? Alam mong hindi iyon totoo. Walang depensa si Richard. Hindi komportable ang katotohanan. May bahagi pa rin sa kanya ang gustong maniwala kay Marilu. Sa kabila ng lahat, sa kabila ng mga device, data, kasinungalingan, gusto niyang maniwala na may hindi pagkakaintindihan lang. Dahil kung hindi, kailangan niyang bitawan ng isang bagay na umaasa pa rin siyang tunay. Komplikado ang mga matatanda, mahina niyang sabi. Minsan gusto nating maging totoo ang isang bagay, kahit hindi naman talaga.
Sa wakas, tumingin si Teresa sa kanya at ang tingin sa kanyang mga mata ay winasak siya. Pagkabigo, malalim at dalisay. Inakala kong iba ka, sabi niya. Akala ko nakikinig ka talaga. Nakikinig naman ako, panindigan ni Richard. Pero umiling siya, giniba ang mga dahilan ni Richard gamit ang isang katotohanang tanging bata lang ang makakapagsabi. Hindi, narinig mo ako, pero hindi mo pinaniwalaan na mas mahalaga yon kaysa sa gusto mo, parang lahat ng ibang matatanda. Tama siya. Alam ni Richard yon. Ginugol niya ang buong karera sa paggawa ng malamig at makatwirang mga desisyon, pagtatapos ng mga kasunduan, paghihiwalay. Marunong siyang makita ang banta. Pero pagdating sa kanyang personal na buhay, kay Marilu, nag-aatubili siya. Hindi dahil kulang sa ebidensya, kundi dahil kung haharapin niya iyon, ibig sabihin ay mawawala ang isang bagay na ayaw niyang aminin na nawala na. Tama ka, malumanay niyang sabi. Tama ka talaga at pasensya na. Maingat na pinagmasdan ni Teresa ang kanyang mukha, hinahanap ang katotohanan sa likod ng paghingi ng tawad. Talaga bang nagsisisi ka para gumawa ng aksyon? Ano ang ibig mong sabihin? Ibig kong sabihin, mas lalo pang tumindi ang boses niya. Nandito pa rin si Marilu sa loob ng bahay natin. Ngayon, siguro ay nagtatanim pa siya ng mga bug o nagnanakaw ng mga files habang tayo ay nag-uusap dito. Siguro si Ernesto naman ang naghihintay na i-report sa kanya na naayos niya ang mga hinala mo. Tumingin siya sa mga mata ni Richard ng diretsyo. Hindi sila titigil hanggat hindi nila nakuha ang gusto nila at pagkatapos ay maglalaho sila, iiwan tayong walang-wala. Naramdaman ni Richard ang pagbabago sa kanyang kalooban, parang bakal na pumesto. Natabunan siya ng emosyon pero ngayon nilinaw ng katotohanan ng lahat. Tama si Teresa mula sa simula. Ano ang kailangan mong gawin ko? Tanong niya. Kailangan kitang pagkatiwalaan, sabi ni Teresa. Hindi lang sabihin, talagang pagkatiwalaan. Hayaan mo akong tulungan kang dakpin sila. Pinindot niya ang tablet. Habang ikaw ay nag-aayos ng mga bagay, nagtrabaho na ako. Nagliwanag ang screen ng data streams, encrypted logs at mga signal na nakamap sa network ng bahay. Para itong gamit ni Richard sa trabaho. Pero lahat ito ay galing kay Teresa. Minomonitor ko ang kanilang mga sistema, pinapanood ko ang kanilang signal traffic. May plano silang gawin bukas ng gabi, isang tinatawag nilang final extraction. Tungkol ito sa prototype mo. Kumislap ang mga mata ni Richard. Paano mo nalaman yon? Dahil, kalmadong sagot ni Teresa, nahack ko ang kanilang surveillance. Pinanonood nila tayo, pero ako, pinapanood ko sila. Huminto siya, naging matindi ang boses. Sobra para sa isang batang tulad niya. At Richard, hindi lang nila ninanakaw ang algoritmo mo, plano nilang sirain ka. Gumagawa si Ernesto ng mga dokumento na nagpapakita na kusang ibinenta mo ito, na pinili mong takbuhan ang mga kliyente mo. Kapag kumalat ito, hindi lang pagnanakaw ang mangyayari, mabubura ang reputasyon mo, wala na. Nagsama-sama ang lahat ng ito ng malinaw na nakakatakot. Hindi lang ito tungkol sa pagnanakaw ng teknolohiya. Tungkol ito sa pagwawasak kay Richard Evangelista. Ang kumpanya niya, ang pangalan niya, ang kinabukasan niya. At habang lahat ng ito ay nangyayari, pinagdududahan pa niya ang iisang tao na sinusubukang iligtas siya. Tiningnan niya si Teresa, ang pambihirang batang pinabayaan ng lahat ng matatanda sa buhay niya, ngunit pinili pa rin na lumaban. Tinuruan ang sarili na tuklasin ang kasinungalingan. Ginawang layunin ang lahat ng sakit. Pinagkakatiwalaan kita, sabi niya. At ngayon, hindi lang salita iyon. Totoo ang bawat pantig. Ano ang plano? Hindi malambing ang ngiti ni Teresa ngayon. Matindi, nakatuon. Bibigay natin sa kanila ang gusto nila. Hayaan silang pumasok ng walang alinlangan. At kapag ginawa nila yan, hihintayin namin sila. Si Ernesto Ren,
pinakamatiwalaang kaibigan ni Richard, CFO ng kumpanya at isang taong tinawag niyang pamilya ay nagtaksil sa kanya. Natuklasan ni Josephine ang katotohanan ng malinaw. Sa nakalipas na 6 na buwan, tumanggap si Ernesto ng 3 wire transfer na nagkakahalaga ng $200,000. Saan nanggaling? Mula sa mga shell company na, kapag sinundan ng mabuti, ay direktang nauwi sa Apex Industries, ang pinakamalaking kalaban ni Richard sa mundo ng cybersecurity. Ibinenta kanya mula pa noon, seryosong sabi ni Josephine, habang sila ni Richard at Teresa ay magkakasama sa harap ng kanyang laptop sa library. Kinikontrol niya ang kanyang damdamin, pero naglalagablab ang kanyang mga mata sa galit. May access siya sa lahat, bawat deal, bawat stratehiya, bawat lihim. Pero ang pinakamatinding dagok ay hindi galing kay Josephine. Galing ito kay Teresa. Sa mga kasanayan na ikinamangha ni Richard, na-decrypt niya ang mga fragment ng mga lihim na mensahe sa pagitan ni Marilu at ng kanyang mga tagapamahala. Ang mga fragmentong iyon ay nagpakita ng isang bagay na mas maingat at mas malisyoso kaysa inaasahan nila. "Tingnan ito," sabi ni Teresa habang ipinapakita ang mga intercepted texts sa kanyang tablet. Mabilis na nag-scroll ang kanyang mga daliri sa feed. Hindi lang basta spy si Marilu na kinuha ng padalos-dalos. 3 taon na siyang empleyado ng Apex, ganito ang trabaho niya. Lumapit si Richard. Ang mga mensahe ay nagpakita ng nakakatakot na larawan. Ang espesyalidad ni Marilu ay tinatawag na intimate infiltration. Trabaho niya ang targetin ang mga makapangyarihang executive, magtamo ng kanilang tiwala, alamin ang kanilang mga lihim at wasakin sila mula sa loob. May kasaysayan siya, isang defense contractor sa Washington, D.C., CEO ng pharmaceutical sa Boston, tagapagtatag ng startup sa Seattle. Lahat ay mga lalaki. Lahat ay matagumpay, lahat ay nawasak, reputasyon na wasak, kumpanya na naglaho, mga lihim na ninakaw. Nagawa na niya ito dati. Mahina at nambing sabi ni Richard. At pinili siyang para sa'yo, dagdag ni Teresa. Nag-scroll muli. Plano na nila ito ng 1 taon. Halos hindi makahinga si Richard habang nagbabasa pa. Ibinigay ni Ernesto ang lahat. Ang psychological profile niya, personal na background, pati na ang malungkot na detalye ng pagkamatay ng kanyang mga magulang. Dinisenyo ng Apex ang persona ni Marilu na parang isang sandata. Ang kanyang pagmamahal sa teknolohiya, ang kanyang pagkamausisa sa trabaho ni Richard, ang kanyang kahinaan, ang sandaling lumuha siya nang ibigay ni Richard ang susi ng bahay. Lahat ay maingat na pinagplanuhan, isang pagtatanghal, at lahat sila ay nahulog dito, ngunit hindi pa tapos, hindi pa malapit. Hindi lang pagnanakaw ng algorithm ang plano bukas ng gabi, sabi ni Teresa. Ang boses ay matatag at nakakakilabot. Papasinungalingin ka nila. Mabilis na tumalikod si Richard sa kanya. Para saan? Para sa corporate espionage, sagot niya. Gumawa sila ng pekeng dokumento gamit ang sulat kamay mo, mga bank account na may deposito mula sa mga banyagang mamimili, mga email na mukhang ibinebenta mo ang mga lihim sa mga internasyonal na kumpanya. Nagtagpo ang mga mata nila. Kapag ni-raid ng FBI ang opisina mo bukas, iisipin nilang traitor ka. Natahimik si Richard. Hindi na ito tungkol sa teknolohiya. Isang maingat na plano ito para sirain ang buong buhay niya, ang kumpanya, ang pangalan, ang kinabukasan niya. At kapag inaresto ka, dagdag ni Teresa, maliit na ang boses, dadalhin ako, babalik sa foster care, kasi sasabihin nila, hindi ka karapat dapat maging magulang. Naging tahimik ang silid. Hindi makapagsalita si Richard. Pakiramdam niya ay unti-unting sumasara ang paligid. Matagal nang nakalatag ang patibong at muntik na siyang mahuli dito.
Bakit bumulong siya? Bakit pa nila ginawa ito? Mahalaga ang algoritmo. Oo, pero ito. Dahil hindi lang ito tungkol sa algoritmo, sagot ni Josephine ng mababa at seryoso. Nagbukas siya ng isa pang file ng tahimik. Gusto ng Apex ang buong kumpanya mo. Tumingin siya. Kapag inaresto ka, babagsak ang stock ng kumpanya mo. Bibili sila ng controlling interest ng mura, isang hostile takeover na ginamit ang iskandalo bilang takip. Tumango si Teresa. Makukuha nila lahat, ang teknolohiya mo, mga kliyente mo, ang posisyon mo sa industriya, at nagastos lang nila sa ilang wire transfer at isang mahusay na aktres. Tumingin si Richard sa dalawang babaeng ito, ang maliit ngunit matatag na kuponang nakatuklas ng lahat. Si Josephine na gumabay sa kanya sa pinakamahirap na panahon, at si Teresa na unang nakakita ng katotohanan bago ang iba. Nakaasa sila sa kanya ngayon at muntik na niyang pabayaan sila. Hindi kung pipigilan natin sila muna, wika niya, matalim ang tinig na pumunit sa katahimikan. Josephine, lumingon siya sa kanya. Maaari mo bang makuha ang mga peke ni Ernesto? Gusto kong makita kung ano talaga ang balak nilang itanim. Nasa proseso na ako, sabi niya, ngumiti ng kalmado at matatag. Matagal na akong katulong niya. Alam ko kung saan lahat ng bagay. At Teresa, lumingon siya kay Teresa ng may respeto ng isang tunay na kasosyo. Gaano karami sa kanilang komunikasyon ang kaya mong maagaw ng hindi nila nalalaman? Lahat, sagot niya ng kumpiyansa. Gumagamit sila ng encryption, pero hindi nila inisip na gagamitin ko laban sa kanila ang sariling surveillance nila. Nasa loob ako ng sistema nila. Nakikita ko lahat. Mabilis ang tibok ng puso ni Richard. Sa unang pagkakataon sa loob ng ilang araw, naramdaman niya ang apoy ng estratehiya. Ganito ang gagawin natin, sabi niya, madilim ang mga mata sa determinasyon. Hayaan natin silang ipagpatuloy ang plano. Hayaan silang isipin na panalo sila. At kapag ginawa nila ang huling galaw nila, tanong ni Teresa yumuko ng bahagya. Ngumiti siya, isang matalim at delikadong ngiti. Malalaman nilang nakapambihag tayo ng patibong. Anong klase ng patibong? Kinislap ang mga mata ni Teresa ng may pananabik. Yung klase, sabi ni Richard, na binabaliktad ang laro, na ginagawang biktima ang mga mandaragit. Minsan, ang pagtataksil ang nagpapakita kung sino talaga ang kasama mo. Minsan, ang pinakamakapangyarihang kakampi mo ay yung mga hindi inaasahan. Ano ang gagawin mo kung lahat ng bagay sa buhay mo ay ninanakaw? Ang trabaho mo, ang pangalan mo, ang kinabukasan mo. Paano kung ang tanging makakapagligtas sa'yo ay yung mga pinabayaan ng mundo? Abangan, dahil ang huling galaw sa larong ito ng mataas na taya, babaguhin ito ang lahat. Bukas ng gabi, kapag inisip nilang nawasak na nila ako, tayo naman ang sisira sa kanila. Kalmado at matatag ang boses ni Richard at sa pagkakataong ito, makikita ng mundo ang lahat ng sinubukan nilang gawin. Sa unang pagkakataon, mula nang magsimula ang bangungot, naramdaman niyang siya na ulit, hindi ang hangal na nilinlang ng pang-akit. Hindi ang pinagtaksilan na kaibigang wasak sa panlilinlang, kundi ang strategist, ang tagapagtayo, ang mandirigma. Ang lalaking nagsimula sa wala at humubog ng pamana sa pamamagitan ng talino at tapang. Hindi ito ang katapusan ng laro, ito ang simula ng bago. At ngayon, alam na niya ang mga patakaran. Hindi madaling makamit ang hustisya, pero laging karapat-dapat itong ipaglaban. Naranasan mo na bang tumayo ng matatag habang minamaliit ka ng mundo? Noong gabing iyon, ginawa ito ni Richard. Dumating ang sumunod na gabi na parang unos na nag-aabang sumiklab. Ang hangin sa loob ng bahay ni Richard ay mabigat, hindi na parang tirahan, kundi parang entablado. Ilang saglit bago tumaas ang tabing sa huling eksena, lahat ay handa na at lahat ay nasa panganib. Ang kanyang kumpanya, ang kanyang kalayaan, at ang marupok na bagong pamilyang kakasimula lang niyang itayo.
Naglakad si Marilu sa bahay na may bihasang galing, hindi kailanman nawawala sa kanyang papel. Ginampanan niya ang bahagi ng mapagmalasakit na kasintahan, puno ng pag-aalala. Nagmungkahi ng mga ulam sa hapunan. Tinanong ang tungkol sa stress ni Richard. Nagmungkahi ng maaliwalas na gabi bago ang malaking paglulunsad. Hindi niya alam na bawat ngiti, bawat salita, bawat tingin ay nahuhuli. Hindi niya alam na ang bahay na kanyang nilusob ay naging patibong. At ang batang kanyang minaliit ay ang kanyang pinakamalaking banta. Nagsisimula ang extraction ng 11:00 ng gabi. Bumulong si Teresa kay Richard habang nagdadaan sila sa pasilyo. Si Ernesto ang magpapasimula ng fire alarm sa opisina mo. Habang abala ang lahat, i-download ni Marilu ang huling mga file at ipapadala ito. At ang setup, nasa proseso na, sagot ni Teresa. May anonymous tip ang FBI ngayong umaga. Naghahanda sila ng raid ng 9:00 ng umaga bukas, agad pagkatapos ng data transfer. Parang ikaw ang nagbebenta ng mga lihim sa ibang bansa. Namangha si Richard hindi lang sa komplikadong plano, kundi sa lapit nitong magtagumpay. Kung hindi nauntog ni Teresa ang surveillance nila, kung hindi niya patuloy na sinaliksik habang hindi siya pinapansin ng mga matatanda, perpekto sana ang patibong. Ngunit nahuli nila ito at ngayon ang mga mandaragit ay papasok na sa sariling hawla. Nang 10:00 ng gabi, kumilos si Richard. Pupunta ako sa opisina, sabi niya kay Marilu nang parang wala lang. Nasa sopa siya nakabalot sa kumot, nagbabasa na parang hindi pinaplano ang pagtataksil ng minuto-minuto. Alam kong gabi na pero gusto kong siguraduhin ang ilang bagay bago ang paglulunsad. Kumislap ang mga mata niya. Sandali lang, excitement ba yon? Ginhawa? Siyempre, malambing niyang sagot. Alam mong nandito lang ako kapag bumalik ka. Pagkatapos, inaalok ni Richard na parang panghuli na lang. Bakit hindi ka sumama? Masaya ako sa kasama mo. Lagi mong tinutulungan akong mag-focus. May saglit. Kumislap sa mga mata niya, mga kalkulasyon. Gusto ko sana, malambing niyang sabi, pero pagod na ako. Mas maganda ang trabaho mo kapag walang istorbo, di ba? Ngumiti siya, yung hindi mapigilang ngiti na ginamit niya noon para mapalapit sa kanya. Tama ka, siguro, sagot ni Richard, yumuko para halikan ang noo niya. Hindi ako tatagal. Narinig niya ang pagbukas ng pintuan sa harap. Narinig ang humihina na tunog ng makina papalayo sa driveway. Pero hindi lumayo si Richard. Umikot siya sa mga puno sa likod ng bahay at tahimik na pumasok sa basement. Binuksan ni Josephine ang pinto gaya ng plano. Magkasama mula sa tagong lugar ng pagmamasid, pinanood ni na Richard, Teresa at Josephine ang huling pagtatanghal. Pagkakita ni Marilu na mag-isa na siya, nagbago ang lahat. Nawala ang mainit at mapagmahal na kasintahan. Sa halip ay isang bihasang operator. Eksakto, episyente, nakatuon. Kinuha niya ang high-end na laptop na nakatago sa banyo ng bisita, ikinonekta sa network ng bahay at sinimulang patakbuhin ang komplikadong bypass. Magaling siya, bumulong si Teresa, malalapad ang mga mata. Buwan-buwan niyang pinag-aaralan ng sistema mo. Hindi sapat ang galing niya, bulong ni Richard. Nagdada-download siya mula sa decoy server na inilagay natin kanina. Lahat ng ninanakaw niya ay walang halaga o may tag na code na tutuntong sa mga buyer niya. Habang si Josephine naman ay bantay sa mga kilos ni Ernesto. Nasa opisina siya, nag-set up ng fire alarm. Ang mga mensahe niya sa mga handler ng Apex ay puno ng kumpiyansa. Tunay niyang iniisip na nasa rurok siya ng kayamanan at kapangyarihan. Nang 11:15 ng gabi, maayos na umandar ang plano. Nag-trigger ang alarm sa kumpanya ni Richard, nagdulot ng kaguluhan. Habang nagkakagulo ang seguridad, nakumpleto ni Marilu ang kanyang extraction. Nag-upload ng mga file sa encrypted server sa kabilang panig ng mundo.
Handa na si Ernesto na itanim ang peke-pakete ng dokumento na magpaparatang kay Richard ng mataas na antas ng paniniktik. Ngunit hindi nila alam na bawat galaw nila ay na-stream ng live sa secure federal server. Nakamasid ang mga ahente, nagre-record, naghahanda. Hindi lang ito simpleng pagdakip, ito ay isang sting operation. Nang alas 11:45 ng gabi, natanggap ni Marilu ang mensaheng hinihintay niya. Na-deliver na ang package. Hindi siya ngumiti, hindi nagdiwang. Huminga lang siya ng malalim at kumilos ng kalmado, hindi alam na bawat pindot niya sa keyboard ay naglagay ng selyo sa kanyang kapalaran. Minsan, ang pinakamalakas na lakas ay hindi nagmumula sa kapangyarihan, kundi sa mga taong hindi inaasahan na lalaban. Isang matandang tagapaglinis, isang batang tahimik, isang lalaking muling natuklasan ang kahulugan ng pagprotekta sa pinakamahalaga. Kailan ka huling nakabaliktad ng laro laban sa isang taong akala mo ay hawak na niya ang kontrol? Sapagkat sa mga susunod na oras, si Marilu, Ernesto at lahat ng nasa likod nila, malalaman kung gaano kapanganib ang isang pamilya kapag lumaban ito. Ipatupad ang Phase 2. Dapat ito ang plano ni Marilu para makatakas ang huling yugto ng kanyang misyon. Sa loob ng ilang minuto, buburahin niya ang lahat ng bakas digital, maglalagay ng huling peke na ebidensya para iparatang si Richard at maglalaho sa gabi. Pagdating ng bukang liwayway, sasakay na siya sa isang pribadong jet papunta sa isang bansa na walang extradition treaty, sapat na yaman para hindi na kailanman mag-alala. Pero sa halip na kalayaan, napatingin siya sa mga mata ng mga taong inakala niyang nalinlang niya. Sila si Richard, Teresa at Josephine, lumalabas mula sa kanilang tagong lugar na parang mga multo mula sa kanyang pinakamalaking bangungot. "Kumusta, Marilu?" Malamig na bati ni Richard. O dapat ba akong tawaging Rebecca Santos, 31 taong gulang, kasalukuyang hinahanap sa 4 na estado dahil sa corporate espionage. Agad na nagbago ang anyo niya, nakakatakot. Nawala na ang mainit at maalagaing babae na nagpapanggap na mahal siya. Tumigas ang mga mata niya na parang bakal, nag-iba ang kanyang pananalita sa ibang accent. Hindi na siya kumikilos bilang artista. Wala kayong ideya kung ano ang napasukan ninyo. Matalim at mapanganib ang tono niya. Higit pa ito sa maliit mong kumpanya, higit pa sa payak mong ideya ng hustisya. "Tama ka," kalmadong tugon ni Richard. "Mas malaki nga, kaya nga 6 na oras nang nire-record ng FBI ang lahat. Ang mga buyer mo, mga undercover agent yan, si Ernesto, hawak na siya." Nawala ng kulay ang mukha ni Marilu. "Hindi pwedeng totoo," bulong niya. "Kontrolado namin ang lahat. Bawat detalye." "Kontrolado ninyo ang lahat," sabi ni Teresa, lumapit na may tahimik na lakas. "Maliban sa akin." Hindi siya nag-alinlangan. Hinding-hindi ninyo inisip na isang batang foster, ang maliit na batang babae, ang nagmamasid sa inyo mula sa dilim. Mas matalino kaysa sa inyong lahat. Isang hakbang ang nauuna. Nagkitil ang mga mata ni Marilu. "Putang ina mo, huwag mong tapusin ang pangungusap na iyon," nagbabala si Richard, mababa at mapanganib ang boses. "Kausap mo ang taong nagligtas sa buhay ko, igalang mo siya." Sa labas, sumisigaw ang mga sirena ng mga sasakyan. Dumadami ang mga federal agents na papasok. Ang patibong na ilang linggo nilang inihanda ay sumaran na. Hindi para kay Richard, para sa kanila. Hindi palaging dumadating ang hustisya sa inaasahan mong paraan. Minsan ito ay dumarating mula sa mga taong hindi inaasahan. At kapag dumating, binabago nito ang lahat. 6 na linggo ang lumipas, nakatayo si Richard sa isang federal courthouse, pinapanood si Ernesto Ren, dating CFO at kaibigan, na inaakay palabas na nakakadena, ang taong tumulong sa kanya sa pagtatayo ng kumpanya, ang taong nagtaksil sa kanya para sa pera at ambisyon. Ngayon, hindi na niya kayang tumingin kay Richard sa mga mata.
Natutunan ni Richard na ang pagtataksil ay hindi palaging galit o karahasan. Minsan ito ay katahimikan, minsan ito ay pagtalikod ng isang kaibigan. Ngunit ang sakit unti-unting gumagaling at ang paggaling ay dumating mula sa isang lugar na hindi niya inasahan. Lumaliliit na siya ngayon, mahinang sabi ni Teresa sa tabi niya. Sa 8 taong gulang, siya ang naging pangunahing testigo sa isa sa pinakamalaking corporate espionage takedown sa kasaysayan ng US. Ang kanyang testimonya ay walang kapintas-pintas. Ang ebidensya niya perpekto. Tinawag ng mga taga-usig ang kanyang salaysay na isa sa pinakakahanga-hanga nilang narinig. Kadalasan, ganyan nga. Dagdag ni Josephine ng mahinahon habang inayos ang kulubot sa bagong damit ni Teresa. Kapag nakita mo na sila ng malinaw. 1 oras bago yon, opisyal nang naging evanhelista si Teresa. Na-finalize ang kanyang adoption. Wala ng pansamantalang tagapag-alaga, wala ng kawalang katiyakan. Isang pamilya, tunay at pangmatagalan. Hawak ni Richard ang sertipiko ng adoption, ngunit ang papel ay maliit na bagay kumpara sa kanilang itinayo sa gitna ng apoy at bagyo. Ang pamilya ay hindi lamang dugo, ito ay pagpili, ito ay katapatan na isinilang sa krisis at pagmamahal na pinatunayan sa gawa. Kaya ano na ngayon? Tanong ni Teresa, hinawakan ng kamay ni Richard. Hindi na mahiyain ang kilos, pamilyar at ligtas. Ngayon, ngiti ni Richard, ngayon uuwi na tayo. Nag-iba ang bahay nang pumasok sila ng gabing yon. Nawala na ang mga surveillance gear, ang mga nakatagong mikropono, mga lihim na kamera, ang mga hindi nakikitang tagamasid. Lahat ay tinanggal. Mas magaan ang hangin, mas malinis, tapat. Sa mga sumunod na linggo, muling inayos nila ang bahay. Sama-sama, pumili sila ng mga kasangkapang tunay nilang kumakatawan, hindi para sa palabas, sa iba. Naka-frame na ngayon ang mga makukulay na guhit ni Teresa sa tabi ng mga klasikong sining. Nakaayos sa mantelpiece ang mga larawan ng pamilya ni Josephine. Hindi na tinatago ng mga pader ang mga lihim. Nagsasalaysay na sila ng mga kwento. Hindi na isang fortaleza ang bahay, naging tahanan na ito. May regalo ako para sa iyo, sabi ni Richard kay Teresa ng gabing iyon. Nasa sala sila, hawak ang tasa ng mainit na tsokolate, nakayakap sa kapayapaang nararamdaman ng mga taong hindi na kailangang magkunwari. Ibinigay niya sa kanya ang isang maliit na nakabalot na kahon. Nagniningning ang mga mata ni Teresa sa tuwa ng isang batang natututo pa lamang na ang magagandang bagay ay tunay na nangyayari. Nasa loob ang isang makinis na aparato, isang bagay na tila espesyal na smartphone, ngunit higit pa doon, isang natatanging security scanner ginawa para sa kanya. Gamit ang parehong teknik na kanyang natutunan sa pagtuklas ng surveillance operation, ginamit ni Richard ang mga ideya ni Teresa upang likhain ang isang gamit na magpapahintulot sa kanya na iskan ang anumang lugar para sa mga nakatagong device. Ito ay sayo, sabi niya, dinisenyo ayon sa iyong mga pangangailangan, sa iyong mga instinto. Ipinakita ng ngiti niya ang lahat. Ang pinakamakapangyarihang pamilya ay hindi palaging gawa ng dugo. Pinanday sila sa apoy, sa katotohanan, sa matibay na pagkakabigkis ng mga taong piniling lumaban para sa isa't isa. Kaya nang subukan silang sirain ng mundo, hindi lang sila nakaligtas, nagtayo sila ng isang mas matatag na bagay. Ito ay sayo, mahinang sabi ni Richard. Ang imbensyon mo, ginawa base sa mga ideya mo. Ako ang nag-file ng mga patent sa pangalan mo. Tumingin si Teresa sa aparato sa kanyang mga kamay. Pagkatapos tumingin siya kay Richard, malalaki ang mga mata at ang kanyang mga kayumangging mata ay napuno ng luha. Ako? Bumulong siya. Talaga bang akin ito? Tunay na sayo, tumango siya. Opisyal kang pinakamaliit na may hawak ng patent sa kasaysayan ng cybersecurity. At pagdating mo sa 18, sapat na ang mga licensing fee para sa kahit anong kolehiyo na gusto mo.
Ngunit hindi pera ang dahilan kung bakit siya umiyak. Hindi dahil sa pondo para sa kolehiyo o sa mga pamagat sa balita. Ito ay dahil sa pagkilala. Para sa isang batang tinanggihan, inilipat-lipat mula sa isang lugar, papunta sa iba, hindi pinansin at minaliit, ito ang unang pagkakataon na tunay na kinilala ang kanyang talino, ang kanyang halaga, ang pagprotekta ng kanyang imbensyon sa ilalim ng sariling pangalan ay higit pa sa pagkumpirma. Ito ay pagiging kabilang. May isa pang bagay, mahinang sabi ni Josephine habang inilabas ang isang sobre mula sa kanyang bag. Dumating ito ngayon. Nasa loob ang isang formal na liham mula sa Cybercrime Division ng FBI. Nagpapasalamat ito kay Teresa sa kanyang mahalagang papel sa pagbuwag ng tinatawag na isa sa pinakasopistikadong corporate espionage ring sa kasaysayan ng Amerika. Inanunsyo rin ng liham na siya ay nominado para sa isang civilian commendation, isang karangalang dadalhin niya habang buhay. Nais nilang malaman, dagdag ni Richard, kung interesado kang maging consultant nila kapag mas matanda ka na. Mukhang nakuha mo na ang atensyon ng mga makapangyarihang tao sa Washington. Tumingin si Teresa mula sa liham patungo kay Richard at Josephine, ang kanyang pamilya. At ngumiti ng may dalisay at maligayang hindi makapaniwala. "Tutulungan mo ba akong sumagot?" tanong niya. "Siyempre," sagot ni Richard nakangiti. "Sasamahan kita. Lahat mula ngayon, sabay tayo." Gabing iyon, naupo sila sa sala nag-uusap tungkol sa mga normal na bagay, mga plano sa paaralan, paparating na mga piyesta, mga pag-upgrade sa seguridad ng bahay. Ngunit sa likod ng pang-araw-araw na usapan ay may mas malalim na bagay. Isang ugnayan na nabuo hindi lamang dahil sa pagmamahal, kundi dahil sa pagsubok. Nakaraos sila sa pagtataksil. Hinarap nila ang panlilinlang at lumabas silang mas matatag kaysa dati. "Mahal ko kayong dalawa," sabi ni Teresa habang tinutulungan siya ni Josephine na matulog, ang mga salitang sinabi ng walang takot na matanggihan. "Mahal ka rin namin, mahal," sagot ni Josephine, hinalikan ang noo niya, "magpakailanman at palagi." Tahimik na nakatayo si Richard sa pintuan, pinapanood ang sandali. Isa na itong ritual, isang banal na ritmo sa tahanang kanilang itinayo. 6 na buwan lang ang nakalipas, siya ay isang lalaking may mansion pero walang tunay na init sa loob nito. Isang lalaki na nag-ampon ng bata dahil sa tungkulin. Hindi alam kung gaano ito kahalaga sa kanyang buhay. Ngayon bahagi na siya ng pamilya, isang tunay na pamilya, hindi dahil sinasabi ito ng batas, kundi dahil nasubok at napatunayan ang pagmamahal at tiwala. Napagtanto ni Richard ang pagmamahal ay hindi lamang isang nadarama. Ito ay isang ginagawa araw-araw, sa maliliit na gawa ng pag-aalaga, sa pagdating, sa pakikinig at ang tiwala. Unti-unti itong nabubuo, nakukuha sa katahimikan at stress at pinararangalan sa pagpiling manatili, lalo na kapag mas madali na sana ang umalis. Habang pinapatay niya ang ilaw at papasok sa kanyang silid, naisip ni Richard ang huling aral, isang bagay na hindi niya inasahan matutunan mula sa isang 8 taong gulang. Minsan, ang pinakamatinim na tinig ang nagsasabi ng pinakamahalagang katotohanan. At ang mga taong inakala mong inililigtas mo, sila pala ang nagliligtas sa iyo. 1 taon ang lumipas. Nakatayo si Richard sa bintana ng kanyang home office, ang opisina kung saan minsang bumulong ang isang maliit na bata ng mga salitang nagbago ng lahat. Sa labas, maliwanag ang araw. Sa loob, ganap na naiiba ang atmosfera kumpara noong 1 taon ang nakalipas. Walang anino ng panlilinlang, walang kamera, walang lihim, liwanag lamang. Sa kabilang dulo ng silid, si Teresa, ngayon ay 9 na taong gulang, nakaupo sa desk ni Josephine, nag-i-install ng custom security update sa kanyang laptop. Kumilos ang kanyang mga kamay ng kalmado at tiwala.
Nakatuon ang kanyang isip. Nahanap niya ng maaga ang kanyang layunin at hindi ito pinakawalan. Ipinapakita ng silid ang kanilang paglalakbay. Nakapaskil sa mga pader ang mga framed na pamagat ng mga artikulo, ang batang babae na nagsiwalat ng imperyo ng corporate espionage. Forbes, ang pamilyang lumaban, People Magazine. Ngunit ang pinakamahalagang bagay sa silid ay hindi premyo o artikulo. Ito ay isang simpleng sulat kamay na tala sa isang frame sa desk ni Richard. Salamat sa wakas sa pakikinig. Mahal ka anak mo. Anak mo, hindi ampon, hindi foster, anak lang. Ang isang salitang iyon ay may higit na bigat kaysa sa libu-libong legal na kontrata. Sigurado ka ba na gusto mong gawin ito? Tanong ni Josephine mula sa pintuan, puno ng mahinahong pag-aalala. Pinanood niya si Richard na muling itayo ang buhay niya, piraso-piraso sa nakalipas na taon. Tumango si Richard. Tiningnan ng kalendaryo, eksaktong 1 taon mula nang maaresto si Marilu. 1 taon mula nang mailantad si Ernesto. 1 taon mula nang gumuho ang lahat. At pagkatapos ay gumaling. Ito rin ang araw na pinili niya para sa bagong simula. Lumiko siya kay Josephine at Teresa. Mga Ginoo, panimula niya, huminga ng malalim, hindi upang itago ang damdamin, kundi upang parangalan ito. May mahalagang nais akong sabihin. Tumingin si Teresa mula sa kanyang screen, may pag-usisa ang mukha. Tumangkad na siya, mas matatag, ngunit nanatili ang malalim at mapagmatyag na kalmadong mata. Ang pagkakaiba ngayon, ang kanyang pagbabantay ay nagmula sa kumpiyansa, hindi takot. Mula sa seguridad, hindi sa pag-survive. Nagpasya ako, sabi ni Richard, na umatras sa pang-araw-araw na operasyon ng Yiwar. Ipe-promote ko si Sarah Chen bilang CEO, sabi ni Richard, matatag pero relax ang tindig. At ako'y umatras na. Mula ngayon, tututok ako sa research at development, sa paglikha ng teknolohiya na nagpoprotekta sa mga pamilya, katulad ng sa atin. Ngumiti si Josephine, kumikislap ang mga mata. Gagawa ka ng security system para sa mga bahay. Kasama iyon sa mga gagawin. Tumango si Richard. Pero higit sa lahat, gusto kong maging present. Gusto kong maging tatay na unang maririnig ang sinasabi ng anak niya, hindi sa ika-20 pagkakataon. Nagniningning ang mukha ni Teresa. Ibig sabihin ba nito tutulungan mo ako sa bagong scanner prototype? Ibig sabihin, ngiti ni Richard, may oras ako para sa mga bagay na mahalaga sa iyo. Mga school project, science fair, pagtuturo magmaneho kapag panahon na. At pag-aalis ng mga lalaki kapag magsisimula kang mag-date, siguro mga 20 taon mula ngayon. 20? Natawa si Teresa. Hindi ba sobra na iyon? 30 ang sagot niya. Flexible ako. Umiling si Josephine, tumatawa ng mahina. Mga lalaki, sabi niya ng may pagmamahal, lagi silang nagtatakda ng schedule para sa puso. Ngunit may mas malalim sa kanyang mga mata, pagmamalaki. Hindi lang ito tungkol sa pagdaos ng krisis. Ito ang relasyon na pinangarap niyang umusbong, totoo, pantay, tunay. Nang bumigat ang tono ni Richard, naging mas seryoso siya. May isa pa akong iniisip, sabi niya, tungkol sa pinagdaanan natin. Gaano kadaling lokohin kapag nag-iisa ka o masyadong nagtitiwala. Gusto kong gumawa ng aksyon para dito. Ipinakita niya ang isang folder sa mesa, mga pahina ng mga plano, balangkas, mga projection. Gusto kong magsimula ng isang foundation, paliwanag niya, isang non-profit na tutulong sa mga naging biktima ng panlilinlang, manipulasyon, panloloob, katulad ng mga hinarap natin. Magbibigay ng training sa mga law enforcement, edukasyon sa mga pamilya, suporta sa mga nakaligtas. Ano ang pangalan? Tanong ni Teresa, nag-iikot na sa mga plano ng may matalim na pagtuon. Teresa Foundation, sabi ni Richard, puno ng kahulugan ng boses.
Pinangalan sa taong nagturo sa akin na ang karunungan ay hindi laging galing sa edad. Minsan, ito'y galing sa pagiging handa na harapin ang katotohanan kahit masakit. Tahimik si Teresa. Sa unang pagkakataon sa kanilang paglalakbay, nawala ang salita niya. Ang ideya na ang kanyang pangalan ay magiging simbolo ng proteksyon, pag-asa at paggaling, nilaos siya sa pinakamagandang paraan. Sa tingin ko, malumanay na sabi ni Josephine, ito ang tamang paraan para parangalan ang mga natutunan ninyo. Sa mga sumunod na buwan, nagsimula ang Teresa Foundation at natutunan ni Richard ang isang hindi inaasahang bagay. Ang mga leksyon ni Teresa ay lagpas sa cybersecurity. Tinuruan siya nito kung ano ang tunay na pakikinig, na ang tiwala ay hindi automatiko kundi pinaghihirapan sa pagdaan ng panahon, na ang pamilya ay hindi sinusukat sa dugo kundi sa pagmamahal, pangako at pagpili. Higit sa lahat, tinuruan siya na ang katotohanan ay madalas nagmumula sa pinakamahihinang tinig, yung mga hindi napapansin ng lipunan, mga bata, mga hindi kasama, mga tahimik na nakakapansin ng higit sa inaakala. Sa unang anibersaryo ng foundation, nakatanggap sila ng liham mula sa isang babae sa Ohio. Halos maloko ang matandang ina nito ng isang romance scam, ngunit nakilala niya ang mga pulang bandila dahil sa programa ni Teresa. Sa halip na magpadala ng pera, tumawag siya sa pulis. Isa pang pamilya ang ligtas, mahinang sabi ni Teresa sa hapagkainan, binabasa ang liham ng malakas. Isa pang taong naniwala sa munting tinig na nagsasabing may mali. Speaking of little voices, sabi ni Richard nang nakangiti, ano naman ang sinasabi ng sayo tungkol sa iyong kinabukasan? Nag-isip si Teresa. Gusto kong magpatuloy sa pag-aaral, sabi niya, tungkol sa teknolohiya, tungkol sa tao, tungkol sa kung paano protektahan ang mahalaga, at gusto kong tulungan ang ibang bata, yung mga hindi pa nakakakita ng kanilang pamilya, parang nahanap ko. Hinawakan ni Josephine ang kamay niya. Perfect ang plano mo, sabi niya, at anuman ang piliin mo, nandito kami. Pagkaraan ng hapunan, habang nililinis ang pinggan bilang bahagi ng bagong tradisyon ng pamilya, naisip ni Richard kung ano ang ibig sabihin ng tagumpay ngayon. Hindi ito kita, hindi ito balita, hindi ito premyos, ito ang tawa ni Teresa, ito ang kapayapaan ni Josephine, ito ang mga buhay na kanilang binabago, tahimik, matatag sa pamamagitan ng foundation. Habang pinapatulog si Teresa, tumingin siya sa kanya, mga mata pa rin na puno ng karunungan at pagtataka. Salamat, mahina niyang sabi. Para saan? Tanong ni Richard. Para sa pakikinig, para sa paniniwala sa akin, para sa pagiging tatay na nakikinig sa sinabi ng anak. Hinalikan siya ni Richard sa noo, puso'y puno. Salamat, bumulong siya pabalik, para turuan akong makinig. Sa labas, patuloy ang mundo. Kasama ang gulo at ganda, pagtataksil at mga himala. Ngunit sa loob ng kanilang tahanan, 3 tao ang mahimbing na natutulog. Hindi lang dahil sa firewalls at encryption sila protektado, kundi dahil sa isang mas malakas na bagay, pagmamahal, katapatan, at katotohanang buong tapang na sinabi ng isang munting tinig sa mga sapat na matalino para makinig.